Ayan. Good evening, beautiful clients. Um, may nag-inquire kasi sa akin. May nag-inquire sa akin from Luzon. O, di ba nakakataba ng puso? From Luzon yung nag-inquire sa atin. Sabi ni ma'am, paano ko nami-maintain ang pagpapatakbo ng aking salon? Ayan. Tapos ito pa. Ay, hindi. Yun lang. Okay, okay. I'm sorry, sorry. Yung ano ko kasi, yung sekreto ko kasi sa salon is patience. 'Di ba yung tiyagaan lang kahit walang clients, walang kliyente kami. It's fine. It is considered as fine for me. But for my staff, some of my staff I know na didn't feel better, 'di ba? Kasi sino ba naman ang gusto ng walang kliyente, 'di ba? Ako kasi na tao, ako ang tipo ng tao na kaya kong magtiyaga, tapos hindi ako yung tipo na yung walang gagawin habang pag walang kliyente, hindi ako napapakali niyan. Ang dami kong pinopromote sa Facebook, minamarket na kung ano-ano. Siyempre, kasi yung business ngayon, as of today's world, our society is um, yung parang technology na lahat yung gumagalaw, di ba? So, if you are out of the online business today, if you are out of the social media platform, then you are out of the kitchen, di ba? Sabi nga nila. Kasi, noon, yung mga traditional business, okay yon, walang problema doon. Walang problema dyan sa traditional business. Pero ngayon, dapat kasi sa ngayon is mag-adapt ka. Sabi, always adapt what is new. Yon, 'di ba? Tapos siguro yung may nag kasi sa akin na nag-close na lang daw siya sa kanyang salon. Dito lang din siya sa Northern Samar. Ang sabi niya kasi is parang na-hopeless na siya kasi parang umalis yung mga tao niya, umalis yung financier niya. Tapos ganito yung tapos ayun, tuluyan na siyang na-hopeless. Tapos tinanong ko siya, galing ka ba sa hirap? Or galing ka ba sa as in hirap talaga, yung hindi ordinaryong hirap? Sabi niya kasi hindi. So, for me, parang kulang siya ng hugot, yung parang burning desire, parang kulang siya. Kasi ako kasi I came from not just the poor family, but poorest of the poor. I came from the poorest family, yung tipong hihingi kayo ng pagkain sa kapitbahay. Nakakahiya, no? Pero pinost ko kasi I'm crying. Charis, yun lang. Galing kasi ako sa walang-wala talaga, eh. So, humugot ako ng napakalalim na hugot, 'di ba? Humugot ako ng bonggang-bongga para buhayin ko, tapos magkaroon ako ng sinasabing burning desire, magkaroon ako ng patience, magkaroon ako ng focus sa mga proseso ko. Kaya 'yon, hindi ako tumitigil kahit wala kaming clients, kahit walang sale ang aming weekly. Parang bagsak lagi yung sale namin, lalo na pag hindi naman season ng pagpapaganda, 'di ba? Kasi salon tayo. Hindi ako na-hopeless kaagad. Ang dami kong ginagawang paraan. I do motivation. Um, I do online seminars. Then, ah, ang dami kong chinachat na kliyente para lang hindi tayo masero, di ba? Yung ganun. Kaya ikaw na hopeless today, ikaw na nagninegosyo, maliit man yan o malaki din. Please focus on the process. Do not focus on your goal, because
'pag lagi ka naka-focus sa goal, doon ka nakatingin sa malayo. Hindi mo tinitingnan yung mga dadaanan mo, 'di ba? Kasi nga walang whole night millionaire, 'di ba? Walang overnight millionaire, wala. Dadaan ka pa rin sa rough road, dadaan ka pa rin sa mga process nga. Kaya nga mag-focus ka sa process, hindi sa goal, 'di ba? That's one of my best-selling advice. 'Di ba, na mag-focus ka sa mag-focus ka sa proseso, hindi lagi sa goal, hindi lagi sa tagumpay ka na, hindi laging ganon, 'di ba? Syempre may proseso 'yan, 'di ba? Kaya nga tayo siguro nag-success kasi ang dami kong tiniis na process. Ang dami kong ang dami kong tiniis. I was bullied. I was bullied also with my friends before, na hindi ko talaga makakalimutan na yung inokray ako sa maraming tao. Tapos sabi kasi ng friend ko na umalis daw ako sa I'm sorry, umalis daw ako sa aming pag-ipon-ipon. Umalis daw ako kasi wala akong ambag sa pang-inom. Pinahiya na ako sa marami. Tapos, hindi ko talaga nakakalimutan yun. I swear. Pero hindi ko naisip na gumanti sa kanila. Pag nakaka-jamming ko mga friends ko, sinasabihan ako ng may sariling mundo, pinagtatawanan. Tapos, inuutos-utosan dati. Pero ginawa kong inspiration at ginawa kong inspiration yung mga ginawa nila sa akin. Imbis na maghiganti, 'di ba? 'Di ba? Sorry, pinost ko ulit. Kasi I was bullied. How many times akong binully ng mga friends ko. Tapos sabi nila sa akin, wala daw akong mararating. Kasi yung pamilya kasi namin tipong walang-wala. Yung ma, yung manunulok ng bigas, ewan ko kung anong Tagalog ng manunulok, basta yung parang umuutang ka ng bigas sa kapitbahay kahit gabing-gabi na, kasi wala pa kami pagsain. Siguro yun lang kaya hindi ako tumitigil, kaya ang lalim ng hugot ko. Kasi ang dami kong hirap na pinagdaan before. Tapos pinagtatawanan ako ng hindi ko sila masabi na kaibigan talaga. Kasi kung kaibigan kasi ako nila, hindi naman nila gagawin sa akin. Pinapahiya ako nila pag nakikijamming ako sa kanila. Yung parang nag-down ka talaga. Yung parang pinapakita talaga nila sa'yo na parang napakapakan ka na lang nila. But it's fine. It's fine. Kasi sa ngayon, hindi ito pa naman sa pinagyayabang. Yung mga situation namin, ang layo. Pero never akong magiganti sa kanila. Gusto ko pa rin makipagkaibigan sa kanila. Diba? Yung iba naman sa kanila, sa akin minsan, nangungutang. Diba? Pero never ako mag-take ng revenge. In reality, yung attitude ko sa social media, that's not my real attitude in personal. Diba? Yun lang siguro, kaya ang lalim ng hugot ko sa buhay. Talaga, gusto ko lang i-share kasi para naman kahit paano may na-inspire na tayo dati. Hanggang ngayon patuloy tayong mag-inspire. Kaya nga sabi ko, gumawa ako ng vlog o tumulong ako sa mga as in walang-wala. Yung tipong wala nang makain, yung mga ganun.
Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. I'm sorry. I'm emotional. 'Di ba? Then, dito muna nagtatapos yung vlog natin. Tapos, basta yun lang ang suggest ko sa inyo. Always laban. Always born your fashion. Then, motivate yourself. Then, focus on the process until you reach what you want. Diba? Bye and good evening.